Sinabi ngayon ng Justice Department na isang posibleng whistleblower ang handang ilantad ang nalalaman niya ukol sa umano'y anomalya sa flood control. At sa Batangas, pinuna ang isang flood control project na kapos umano ang haba ng mga sheet pile. Saksi, si Ian Cruz. Halos 100 million pesos ang halaga ng flood control project na ipinapagawa ng DPWH Calabarzon sa isang private contractor sa gilid ng Pansipit River sa Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Sa inspeksyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, lumabas na wala umanong koordinasyon ng proyekto sa Municipal Engineering Office. Sa aming pagkaalam, siya ay newly at ongoing construction, around 2 weeks. Kaya lang hindi kami na-coordinate, hindi rin kami na-inform na may ongoing na ganitong project, river work. Kasalukuyang binubunot yung isa sa mga sheet pile dito sa Pansipit River kasi may info yung mga local engineering office, gayon din yung iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi umano sumusunod sa sukat base sa disenyo yung mga inilagay na sheet pile dito. 12 metro dapat ang haba ng sheet pile ayon sa plano, pero 10 metro lang ang haba ng sheet pile na binunot. May mga naunang 7 hanggang 9 na metro lang. Hinanap ni Leviste ang engineer ng kontraktor pero wala ito sa site. Mga trabahador lamang ang kanyang hinatnan. Yung 12 kung tutusin kulang na. Kasi pagdating sa project po natin na ito, naka-elevate pa po tayo. Isang kinatawa naman ng DPWH Calabarzon ang nakausap ng kongresista. Ang pinakaunang kailangan gawin ay ayusin yung gawa sa proyekto. Palitan ng mga 12 meters na mga sheet piles. Pero yung sinabi ng representative ng DPWH kanina ay ika-cancel na lang daw nila ang proyekto. Kaya ang tanong ko po kung kinakancel nila, ibig pong sabihin ba ay may problema itong proyekto? Kasi kung inaprubahan nila at inipermahan pa nila yung acceptance ng proyekto at acceptance na 12 meters yung sukat ng mga sheet piles na to, bakit nila kinakancel ngayon? Engineer! Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na inentrap matapos umanong tangkang suhulan si Leviste. Umaasa pa rin si Leviste na papayag maging state witness si Calalo at ilalantad ang nalalaman nito ukol sa umano'y anomalya. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang hikayat din sa iba pang pwedeng maging whistleblower na lumutang na. We can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. We will discharge them as state witnesses. They will have to be charged first, then discharge as state witnesses to make sure that the cases are properly documented and that the case build-up goes on properly. Ayon kay Remulla, may posibleng whistleblower na handaan niyang maglahad ng kanyang nalalaman tungkol sa anomalya sa flood control. I have been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in Central Luzon, in projects worth 5 billion, ghost projects. Ayon kay Remulla, kabilang ang posibleng whistleblower sa top 15 contractors na tinukoy ng Pangulo. Siya ay lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng Pangulo. Nagkakaroon ng encashment ng parang nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH kahit ang cheque ay nasa pangalan ng construction company. Pero nasa exploratory stage pa raw ang DOJ at inaalam pa kung hanggang saan ang kanyang nalalaman. Sir, dito po sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya eh. Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea na yung contractor ang kinuha 40%, ang tiga-DPWH ganito, na na-encash yung pera sa land bank, kahit na DPWH lang, kahit payable sa contractor. Basta't marami ng mga modus na sinabi sa akin. Inutos naman ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na suspindihin hanggang Nobyembre ang pag-aproba ng Authority to Travel Abroad ng lahat ng opisyal at kawani ng DPWH.
maliban na lang kung dahil sa urgent medical reason ang pag-alis sa bansa. I want everybody to be on board. We are in the process of these mga ongoing investigations from all sectors. Kailangan ko lahat ng mga tao dito na should be available. Nauna nang sinabi ni Bonoan na handa siyang buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa gitna ng utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa palasyo, walang exempted kahit ang Pangulo. Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.